Ito na mga kabombo, kapiling na natin sa ating linya si Sir Roberto o si Sir Robert B. Santos Jr., Registered Agriculturist 2 and Officer in Charge, Chief Partnership and Accreditation Section dito po sa ATI Bicol. So yan, magandang umaga po Sir Robert. Tawagin ko na lang po kayong Sir Robert. Welcome po sa aming program and thank you very much Sir. Ano po? So bati muna kayo Sir sa atin pong mga listeners and viewers po. Ayan, magandang umaga po sa ating mga listeners and viewers po dito sa Bombo Radio Philippines Naga. And in behalf po ng ATI Bicol, syempre nagpapasalamat na kami for providing us the opportunity na may share po sa ating mga kapwa Bicolano at kung saan man po panig ng bansa ang mga ginagawa natin sa Agricultural Training Institute po. Okay po yun. So ito, Sir Robert, umpisahan po natin ang ating tanungan. Ano ba sir yung pinaka-active ngayon na program ng ATI Bicol para po sa mga magsasaka natin? Siyempre sa Bicol region. At alin ba dito sir yung may pinakamalaking innovation component, Sir Robert? Sa ngayon po, marami po tayong mga training programs na ino-offer po sa across sa training programs natin sa ATI. We have sa banner and regular programs natin. So lahat po yan sa rice, organic, livestock, and kung ano-ano pa pong programs na meron po ang Department of Agriculture. So isa po sa pinaka ino-offer po natin ngayon sa Bicol region na captured po yung sa gusto natin magkaroon tayo ng innovative farming systems ay yung Digital Farmers Program. So ito po ay nakatuon sa digital literacy, paggamit ng mga smartphone apps, online marketing, drone technology, at mga smart agriculture tools po. So ito pong Digital Farmers Program, partnership po ito ng ATI way back at June 2019 pa with Smart Communication. So ang program na pong ito ay mayroon po mga modules na DFA 101, 102, 103, and lahat po yun nagpo-promote ng smart agricultural technologies. So sa mga trainees po natin under Digital Farmers Program, ini-engage din po natin, hindi lang po yung mga farmers natin na sabi nga po niyan nasa average age na 57, but ini-include din po natin sa ating training yung mga kabataan as part ng training. So may part din na ini-invite natin na mag-join yung youth sector po dito sa Digital Farmers Program. Then another one, meron din po tayong Techno Gabay Program wherein dito po sa Techno Gabay Program, isa po ito sa mga ginagawa po ng ATI focusing on, meron tayong mga feed centers o ito yung Farmer Information and Technology Services Centers na binibigay po at ina-award natin sa mga local government units, sa provincial at city at municipal. So dun po, merong mga package ng ICT equipment, IEC materials. Then other TGP din po, meron din tayong magsasaka scientista, yung mga experts on the field na ginagawa natin mga resource speakers to various training and other activities ng ATI. Then part din po, very important po ngayon yung mga paggamit natin ng Information, Education, and Communication Materials or IEC sa implementation po natin or pagpapalaganap po ng mga research-based agricultural technologies. And syempre, ina-highlight din po natin yung paggamit ng ICT kasi pag bumisita po tayo sa other countries or kahit po dito sa Pilipinas meron na din, may mga farmers na po tayo na ini-integrate na yung technology sa farming. So ang kagandahan, mas na-simplify po ng process ng production and nagiging accurate yung mga binibigay natin na inputs and yung mga processes sa operation nasisimplify at napapagaan. So aside po doon, marami pa pong programs ang ATI Bicol pero ang the best we can have and we offer na kompleto talaga yung module ay yung Digital Farmers Program po. Okay po, iyon. So ito, sir, maisunod kong katanungan. Ano ngayon sir yung plan pa ng ATI Bicol para dito sa training sa digital farming and sa precision ng agriculture ngayong 2026 at kailan nyo sir inaasahang magsisimula ito sa mga magsasaka po natin, Sir Robert? Yung digital farming po, we have implemented since 2019. Pero for this year po, 2026,
Meron din po tayong mga target na Digital Farmers Program training across the region. So, kada taon po may mga identified tayong partners, LGUs na mag-implement po ng TFP. So we have just awarded po yung isa sa projects natin sa DAEP, and meron pa po tayong upcoming this coming May, I mean this coming July 6 to 10. Ang target naman po natin ay province of Masbate. Pero yung mga hindi ko po na-mention na provinces and LGUs, we have conducted na like sa Catanduanes, dito po sa Kamsur, sa Albay, ng mga ganitong programs. So, isa po ito sa natin, patuloy na sinusupport, and nagde-develop din po kami ngayon. Kasi po itong DFE is more focused on the rice production, while may mga dinedevelop din po ang ATI through the ITCPH like the Internet of Pigs. Ang focus nila naman ay more on sa livestock component naman ng paggamit ng mga digital or precision farming. Okay po, iyon. Eto, sir, para lang alam nung ating mga farmers ngayon, kung gustong magpa-register sa mga training natin, paano ba sila, sir, makakapagpa-register? Yung mga small farmer, para maka-join din sila sa mga training po natin, lalo na sa mga innovation and tech-based na programa po natin, Sir Robert. Yan, magandang katanungan po yan kasi usually sa mga post po namin sa Facebook, nagtatanong paano po ba mag-register. Salamat sir sa tulong, pero ito yung mga best na pwede natin gawin. Ang ETI po ay may ginaganap na regional consultation annually, and ang kasama natin dito yung mga provinces. So usually, ang best pong gawin ng ating mga farmer or ng mga interested, pumunta muna po sa inyong respective municipal or city agriculture office. Mas maganda po yun kung grupo, magpapalista tayo, mag-intent na interested tayo. Then, maaari din pong sumali sa mga association, cooperatives na yun po yung main focus din ng ATI ng capacity. Maaari din pong mag-abang sa mga announcements through the official Facebook page po. Hanapin lang po natin yung ATI Bicol Facebook page para maka-join po tayo sa mga training programs ng ATI. So wala po tayong pinipiling clients. Lahat ng interested sa field ng agriculture, youth, teachers, mga sundalo, out of school youth, lahat po So lahat ng interested, open po ang ATI, and we have programs na pwede po nilang ma-avail. Lahat po yun sir for free. Lahat po yun for free, at lahat po ng tinuturo natin ay mga research-based po na technologies. Okay po, iyon. Eto sir, ano ngayon sir yung mga bagong farming technologies ang pinapakilala po natin sa mga magsasaka ngayong taon? Tulad halimbawa ng smart irrigation, soil sensors, mga drone monitoring, at data-driven farming. Sir Robert. Yes po, magandang tanong yan sir, kasi tama po kayo, we're integrating smart farming technologies. So ngayon po, isa sa ina-highlight natin specifically for rice production, although sa corn ginagamit din po siya, yung drone technology services. Wherein, kinukonect po natin yung mga farmers natin doon sa mga service provider na gamit po itong drone sa pag-spray po ng mga crops, at syempre sa monitoring din po. Then we also have Rice Crop Manager or RCM, yung RCMAS natin na ginagamit din po sa pag-generate ng mga recommendation. Halimbawa, gaano ba karami yung fertilizer na i-apply ng isang farmer doon sa kanyang rice field. So yun po yung mga tinuturo natin. Meron din po tayong mga leaf color chart, computing apps, na mga mobile-based na ginagamit din po natin. Kasi ngayon, baga uso na, halos lahat na po, sir, may mobile phone or cellphone. So, meron tayong mga ready applications na downloadable via App Store or Play Store na pwede po magamit ng ating mga farmers and kung sino man pong interested. Okay po. Eto po sir, maisingit ko lang na katanungan din. Kasi, paano sir kung halimbawa yung ibang mga farmers ay sabihin nating hindi marunong gumamit ng cellphone? 'Di ba? Walang alam sa sa mga AI, sa mga technology. Paano nyo sila sir tinuturuan? Yung mga magsasakang ganun po yung kalagayan para gumamit ng cellphone apps, online platforms, and even AI tools para sa market linkage, weather forecast at farm management. Sir Robert.
So ngayon po sa ETI, syempre naiintindihan naman po natin yun na kumbaga yung iba is on the learning part, lalo na yung ating mga farmers, ano na hindi masyado, sabi nga nung mga na naging participant po namin, takot kami sir magpindot, baka saan kami mapunta ng mga nandun sa phone. So what we are doing po sa ATI, nagkakanak po kami ng mga hands-on workshop. Partner po yun ng Digital Farmers Program. So it's a week-long training na kung saan tinuturuan na sila maggamit ng mga application, mag-navigate ng devices, and actual smartphone demonstration. So meron din tayong mga devices na readily na gagamitin during the training. Yun na po yung ginagamit. Then meron din pong peer mentoring. Kaya po kasama yung mga anak nila. Ang kagandahan mo, ano, kasama yung anak nila during the training. So may ganun pong setup na tinuturuan din yung parents nila on how to use. And maganda din yun kasi yung mga youth or yung mga anak ko nila ay na-engage din on the use of those agriculture mobile applications po. Okay po yun. Pero dito, Sir Robert, may konkretong halimbawa po ba tayo ng magsasaka sa Bicol na gumamit ng innovation mula sa training nyo at tumaas yung ani o kita nila, Sir Robert? Yes po. So actually po, dito sa Bicol, we have partners, yung mga cooperatives na gumagamit na po nitong technology. We don't have the exact data by now kung ano yung changes sa income nila, but na-assure po natin na nabawasan yung cost ng operations nila using the technologies. So patuloy pa rin po yung natin, partnership with other institutions like the CBSUA Digital Agriculture and Innovation Center, wherein yung mga experts din po nila on this side of digital agriculture ay na-capture din po natin. We also have from the LGUs na nag-guide din po sa atin on the implementation. For the association, meron tayong isa dito sir na proof na gumamit na nitong technology is yung Ibong Sapa Rice Farmers Association in Catanduanes. So meron silang 25 hectare rice area na kung saan po ay they're using yung mga smart agriculture apps na inintroduce po natin. Okay po yun. Pero dito sir, may plan ba tayo sir na mag-set up ng demo farm sa Bicol na nagpapakita po ng climate resilient and tech-based farming techniques? At ano yung mga innovation na balak nyo pong ilagay dito, if ever, Sir Robert? Yes po, tama kayo sir. Gusto natin, di ba, sa ITI kasi we also believe na learning by doing at nakikita po ng ating mga farmers, clients ang technologies. So we are also planning to have na magkaroon tayo ng yun yung vision ng ITI, magkaroon ng isang area na kung saan lahat ng mga tinuturo po natin related to digital farming, precision agriculture, pati yung mga sa irrigation techniques ay readily available. So gusto natin maka-demonstrate dun sa de-develop nating farm ng mga automated irrigation, may drone spraying, may AI crop advisories, mga climate resilient crop systems, sensor-based monitoring. So ito yung mga sensor-based monitoring sir, like halimbawa, meron tayong greenhouse na automatically nag-close pag masyado nang mainit yung temperature sa loob, or meron din tayo mga sensor na nadidetect at nakakonect sa ating mga cloud-based weather application na kung saan halimbawa pag around 3 p.m. halimbawa for today uulan, may notification na yung farmer na uulan mamaya, so no need na siya mag-delay. So yun yung mga dream natin na ma-establish po. Siyempre, database talaga yung production systems po na meron tayo in terms of this plans po na farm na meron tayo. And we are also welcoming farm partners, learning sites for agriculture na magiging part po ng ganitong mga initiative. So Bicol, hindi naman po masabi natin na wala pang intervention kasi with our mother agency, the ARF05, marami na din po silang mga ganitong technologies like the solar-powered nursery, dami po na pwede natin na maparami po dito sa Bicol region given na affected tayo ng climate change. Okay po, iyon. Pero dito, sir, ito kasi problema din ito, sir, ng ibang mga farmers. Yung internet, yung mga ganon.
Paano sir kung ano, yun nga, walang internet? Yung iba, hindi naman sa dinidiscriminate natin, pero mababa yung literacy sa technology, limitado yung resources. Ano yung ginagawa nyo sir para ma-adapt po yung mga high-tech innovation ng mga magsasaka po natin na ganun yung sitwasyon, Sir Robert? Sa ang extension modalities po natin sa ATA ay masyadong diverse. Ano? So, given yung situation na ganun po ay walang access sa internet or mababa yung ang digital literacy. So, gumagamit po tayo ng mga blending learning approach. So, usually face-to-face approach po ito. Meron din mga shared equipment model na like yung na-mention po kanina, gumagamit tayo ng mga offline devices or offline application na maaari po magamit. Like yung RCM po, meron siyang offline version na kung saan kahit walang internet, pwedeng magamit po ng ating mga farmers. Then, may mga available din po tayong digital applications na magamit sa production in offline version. Then, syempre, may community-based demonstrations. Na-mention ko kanina yung mga learning sites for agriculture natin on field. So, marami po tayo sa Bicol region spread across all provinces na kung saan yung mga farmers natin po sa local communities ay maaari pong mag-access ng mga technologies na present po doon sa mga demonstration farms or learning sites po natin. Okay po. And ito pa, sir, para naman mahikayat yung ating yung mga kabataan ngayon, especially yung mga nakikinig sa atin na mag-agree gamit yung innovation at may program dito po sa ATI. Ano sir yung mga ginagawa naman natin para po mahikayat sila na mag-agree nga po gamit yung innovation sa ATI? And may program ba tayo sir na nakapokus sa Agritech para sa 18 to 30 years old, Sir Robert? Sa ngayon po, diverse po yung approach na binibigay po natin in terms of our youth engagement. So we have a series of activities na offer, like we have agribusiness mentoring. So recently po, we have conducted this training on business enterprise for our youth. And meron din po tayong mga digital agriculture exposure where ini-include lang po natin doon sa mga training programs yung mga digital agriculture applications. And aside po dyan, we are also offering a scholarship program like Easy Agri, focusing on the youth sector na mag-enroll sa mga colleges na ang target courses po ay agriculture and related fields. Then we also have local internship programs and international programs po for youth na kung saan na-expose po sila sa mga agriculture innovation. So these countries include Taiwan, Japan, and Israel po. Then, wino-work out din po ng ATI na magkaroon pa ng ibang international partners na maaari pong maging host countries po ng ating mga kabataan. So nationwide po ito ini-implement. Then, tinuturo din po natin doon sa mga trainings natin yung digital entrepreneurship, like focusing on digital marketing kasi yung mga kabataan ngayon, di ba, mahilig mag-create ng mga posts for Facebook, like they can use it for marketing. So isa din po yung sa i-integrate natin. Okay po, iyon. So ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview sir, siguro ito mga huling tanong na lang. Sa mga youth po natin na gusto mag-start ng kanilang agribusiness, gamit yung mga innovation po natin, mga startup tools, digital marketing, ano ba sir yung importanteng papel dito na ginagampanan ng ATI Bicol? And paano natin sila sir mag-guide para magtagumpay yung kanilang mga agribusiness ventures? And ano yung maipapayo natin sa mga gusto sir ma-engage dito sa ating mga aktibidad, mga innovation sa ATI? Go ahead po sir. Yes sir, for our youth sector, in-invite po natin, we have this association, yung 4-H Club, na we're in karamihan dito mga kabataan na engage into various agribusiness activities. And syempre po, kung gusto nyo po mag-start ng mga agriculture-related business, willing na willing po ang ATI to assist you in terms of capacity building. Kasi yun po yung unang mandate namin. So naniniwala po kasi kami sa field ng agriculture na ang expertise ng bawat isa ay nagsisimula po sa training. Then yung mga susunod na intervention ay to follow po yun. So sa youth sector naman po, continuous yung support natin. Nagbibigay tayo ng platform, nag-allocate po tayo ng budget for them to have na
yun, continuous yung learning po nila and yung engagement with the sector. So currently, we have several activities and trainings po targeted for our youth region-wide. And for the upcoming years, marami naman po tayong mga proposals na for submission sa ATI Central Office for approval na maaari pong makatulong pa sa ating mga kabataan. Siyempre, marami din po tayong, aside po dyan, tinutulungan din po natin yung mga LGUs natin on how to institutionalize yung mga 4-H organization and other youth-based organization para mas marami po tayong youth na ma-encourage to venture in agriculture. And syempre, ito yung basic sector po na need talaga lahat ay alam po kung ano yung ginagawa at ito yung source ng ating kabuhayan. Sabi nga niyan, sir, hindi po gagalaw ang buong industriya ng ating bansa or ng ating lipunan kung wala po yung agriculture. So I think it's a must, lalo na sa mga kabataan, na alamin kung ano yung kahalagahan po ng agriculture sector. So si ETI, sir, bukas naman po kami. Ang aming opisina ay nasa San Agustin, Pili, Camarines Sur. So anytime you can visit us. We also have here Ating Uma. This is a DOT accredited farm tourism, and may mga showcase din po kami at technologies sa mga components po nito. So you can visit us, open po kami from Monday to Thursday for now kasi po work from home from pag-Biyernes. So para po sa mga kung may mga questions and queries po kayo about API.